Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. No? Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin, no, nagwala kasi itong si Ligarda kasi itong si Rufus Rodriguez, no, congressman ito from Cagayan de Oro. Well, I understand him kasi nga naman, no, bakit walang railway ang Mindanao. Tapos pumalag si Ligarda, bakit parang sinisisi ang BICAM dito. Pakinggan muna natin. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Eh bakit hindi liligay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Eh yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Yeah. Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw na ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also Well, in all fairness po kay Rufus Rodriguez, no, kasi sinisigaw niya dapat may railway system na ang Mindanao. Gusto niya mauna muna doon sa Davao, no, kasi susunod na yan magsunod-sunuran na. Sa panahon ni Digong, may na yan may budget na yan, ay may nila ang budget pero wala pang budget source. Kompleto na rin yung feasibility study, saan dadaan, yung mga right of way na matatamaan, identified na rin. Pero sa panahon ni Marcos, tinanggal po ito, no? Tinanggal nila yung project na ito. Kasi nga, itong Marcos na ito, personalan ang puta. No, feeling niya, pera niya yun No, feeling niya kasi, kesyo hindi pabor sa kanya ang mga taga Mindanao, ay hindi na siya presidente dito, siya yung presidente dito No? Kaya hindi na kayo magtataka kung dito sa Mindanao, maraming mga tao dito na parang they felt deprived. Feeling nila na pag-iiwanan sila, no? Kami po dito sa Mindanao, feeling namin na pag-iiwanan po kami kasi nga, no, lahat ng pera nandyan sa NCR. No, kasi yung railway system, pag nilagay yan dito, yung transportation, halimbawa, Davao City to Cagayan, yung estimate nila nasa 3 hours na lang ang biyahe. 'Di ba? 3 to 4 hours. Kasi pag nagbabas ka, tutungtong yan ng 10 to 12 hours, depende pa kung ilang stop yung bus. No, tapos itong si Rufus Rodriguez, bino-brought out niya kasi dito sa BICAM. No? Sabi naman ni Ligarda, paano natin ilalagay yan hindi nga nilagay ni Marcos sa NEP. No, kasi yung pinagdedebatihan nila diyan based doon sa NEP, no, National Expenditures Program, the President's Budget. No, yun yung pinagdedebatihan nila diyan Pag hindi nilagay sa NEP, hindi nila pagdedebatihan yan kasi wala nga Tinanggal nga ni Marcos Kasi nga pinepersonal niya ang Mindanao. No? Kaya ako siguro bilang tao, matalino itong si Marcos, pero bilang isang presidente, bobo ito. Ito yung pinakabobo sa lahat ng presidenteng dumaan.